Why do we need to be persistent in prayer? Yung salitang persistent, lagi kong inisip, ano ibig sabihin ng persistent? Siguro pwede natin sabihin makulit na pananalangin, no? Makulit, persistent. Makulit na pananalangin, o kaya pananalangin hindi nahihiya. Kasi isang beses ka magsabi, hindi ka pinagbigyan, parang nahiya ka nang bumalik ulit. Tama, no? Kasi, pwede ba? Tapos hindi sumagot. Sinabi mo, pwede ba? Hindi pa rin sumagot. Nahiya ka na sa pangatlo. Ayaw mo na pangatluhan, no? Kasi makukulitan sa iyo, no? Pero, ganong klaseng pananalangin yung tinutukoy sa pag-uusapan natin ngayon. Okay, so let's read Luke 11 verses 5 to 8. Let's read together, sabay-sabay. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Verse 6. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Verse 7. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain, sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Verse 8. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Ito ay mula sa Mabuting Balita, Biblia. Ngayon, anong kaibahan ng tinatawag na repetitive prayer and persistent prayer? Anong kaibahan ng paulit-ulit na panalangin at yung makulit na panalangin? Anong pagkakaiba niya? Okay? At bakit itinuturo ng Panginoon sa mga disipulo na dapat, pag kayo manalangin, dapat persistent. Your prayer should be persistent. Okay? Alam niyo, ito si Lucas, Luke, the author of this gospel, always uses comparative writing style. Yung pagkukumpara. Ano ang dahilan niya? The reason is to drive his point. Yun ang style niya ng writing. Kapag nag-aaral kayo ng Biblia ng seryosohan, at obserbahan nyo, yung Gospel of Luke and even the Book of Acts, ang dami niyang comparative writing style, no? Ang dami niya doon, mga comparison to drive the point. And what is the main point of this passage? Yung pag-usapan natin ngayon. Okay? Alam nyo, ito yung 5 to 8 ay kapraso lang yon ng buong section. Ang buong section is Luke 11, 1 to 13, at ang teaching ni Jesus about prayer ay nagbibigay ng emphasis doon sa katotohanan that we address our prayer to our loving and generous Father in heaven. Yun yung punto. Yung punto ng Luke 11, 1 to 13, ay tayo'y nananalangin. Okay? Tayo ay nakikipag-usap sa mapagmahal at saganang magpalang Ama na nasa langit. Can we say amen to that? So, yun yung background ng persistent prayer. Okay? Ngayon, maunawaan pa natin ang lubusan kung bakit kailangan maging persistent. You know, we can only learn how to be persistent in prayer if we understand that our Father is a loving and generous Father to His children. Parang ganito yan. Yung mga anak, okay, halimbawa, si Cara, lalapit kay Pastor Ariel. Medyo, may daw yan pag may i-request. Medyo, may iya yan. Ano man i-request niya? Pero hindi kay Mark. Maglalambing pa yan. Maglalambing pa. Naintindihan po ba natin na ang persistent prayer is reflection of our intimacy with God? Can you say amen? Ba't ka persistent sa prayer mo? Because you are close to Him. Hindi ka pwedeng mangulit sa tao na hindi ka close. Pero pag close kasi sa tao, o kanino man, kaya mong mangulit. Can you say amen? Yeah. So yun ang pag-usapan natin ngayong gabi. And let us list down some of God's wonderful attributes in connection to prayer. Number one, can we read together, sabay-sabay?
God is relational. He is our, isa pa po, sabay-sabay. God is relational. He is our Father. Kaya nga, yun sa turo ni Jesus nga, sa Luke 11:1 and 2, ito sinabi niya, at sa verse 13, ito mabasa natin. Sabi ganon, minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar, nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. In verse 2, sabi ni Jesus, dapat ganito kayo manalangin. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian. Verse 13, kayo nga masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Kanina i-address ang prayer sa Ama. Hindi sa estranghero. Not to stranger. Di ba tayo nasanay na pag ganito kahilingan mo, kay ganito ka lumapit. Pag ganito kahilingan mo, kay ganito ka lumapit. Pero hindi mo sila kilala. At hindi ka rin nila kilala. Pero si Jesus sabi niya, lalapit ka, close mo siya. Why? Because He is your Father. He is your Father. Tumatawag ka sa kakilala mo. Tumatawag ka sa kalapit mo. Tumatawag ka sa salita pa natin, relative mo. May kaugnayan sa'yo. Can you say amen? So kapag nag-pray ka sa, meron kayong connection. Isang araw, kami ni Joy nagpunta ng Binondo nga. Sinusulit namin yung araw na walang pasok. At umupo kami doon sa harapan ng Lucky Town Plaza at meron doon kapihan. Ayoko na banggitin para hindi ma-promote. Pero masarap. Upo kami ron, kape ron, tapos meron din dumaan na mag-sweetheart, at may mga Buddha na nandoon, at may mga hulugan ng offering. Pag naghulog ka ng offering doon, magpipray ka doon. At nagusaluan ko, nagganon sila lang, at gaganon-ganon sila, pipray sila, tapos umalis. Kilala sila ng Buddha? Hindi. Kilala nila yung Buddha? Hindi. Ako, buti nga ako, kilala ko sino si Buddha, si Siddhartha Gautama. Hindi niya kilala na. Taga Nepal. Siya si Buddha. Original Buddha. Si Siddhartha Gautama. Pero, kilala natin din. Pero ito maganda. Pag nag-pray ka bilang anak ng Diyos, kilala ka niya. At kilala mo siya. Amen? May relasyon tayo sa Kanya. Paulit-ulit na, Jesus repeatedly mentioned that our prayer is addressed not to a stranger, like how the pagan pray to their idols, but to our loving Father in heaven. Sabi ni Jesus, ganito dapat kayo manalangin. Hindi kita tawag sa hangin, sa araw, sa puno, sa bato, o sa anuman. Tumatawag ka sa Ama. Di po ba? Prayer is a clear expression, of His disciples' intimate relationship to God the Father. Pag nag-pray ka, ganun po yun eh. Alam niyo, mga tao pag hindi nag-uusap, may problema. Diba? Magkaibigan, mag-asawa, mag-ama, magkapatid. Pag hindi nag-usap, may problem. Pag hindi nag-iimikan, may problem. Tama o tama? Tama, di ba? Hindi nag-uusap eh. Pero pag nag-uusap, at very intimate, maganda ugnayan. Di ba? Kapag si nanay, pagising sa umaga, may kape, kausap si Pastor Kit dito. Ikaw na naman. Nag-endorso si Pastor Kit. Maganda ugnayan. Di po ba? Hello? Ngayon, pag-usap sa ating anak, ibig sabihin walang problema. Pero pag hindi mo kinakausap ang Diyos, may problema. Hindi ka nakikipag-usap eh. Di ba? Sige lang yung katabi mo. May problema ka ba? May problema ka ba? Hindi ka rin pag-usap sa Diyos. Di ba?
The pagans' prayer to their dead idols need to be repetitive, paulit-ulit. On contrary, our prayer attitude towards our Father should be characterized by persistency as an expression of our intimate relationship with Him. Di ba? Tagal nila Brad Mark sa Canada, no? Almost a month or more than a month, no? Oh, pagdating dito, siyempre, tuwa-tuwa siyempre si Pepe, Kuya! Di ba? Kuya! Di ba? Merong may kasabikan. Di ba? May pananabig, no? At siyempre gusto mong makausap. Di ba? So, just like that. Just like that. Kung lumalapit tayo sa Ama, nasasabik tayo, kinukulit natin siya. Naglalambing tayo dahil Ama natin siya. Amen po ba? Our persistent prayer should show our confidence and intimate relationship to God the Father. And this intimacy drives us to be persistent in prayer. Pag gusto mo ang tao, gusto mo laging kausap. Pag ayaw mo ang tao, iniiwasan mo. Di ba? Yung taong madalas mangutang, iniiwasan mo, no? Pero pag gusto mo ang tao, gusto mo siya lagi makita at lagi makausap. Tama po ba? Kasi gano'n. Gusto mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos. Lagi kang magbibigay ng panahon, makipag-usap sa Kanya. Tama po ba, Lord, ginagawa ko? Tama po ba, Lord, desisyon ko? Tama po ba, Lord, ang plano ko? Masunod ang kalooban mo sa akin. Diba? Why? Because you are close to Him. No, we are confident to ask favor from our friend. No? Yung sa kwento natin, no? Though he may have many reasons to say no, marami siyang pwedeng sabihin hindi eh. Ang daming dahilan para siya humindi. Di po ba? How much more to our generous and loving Father in heaven? Kung hindi ka nahiya, pangit pakinggan yan, no? Wala kang hiya na humingi sa hindi mo ganong ka-close. Kasi sino pa? Doon sa ka-close mo. Diba? Yun yung comparison eh. That's the comparison. At hindi ka persistent sa prayer mo sa Lord. No, God is always ready to answer our prayer, not only because He is our Father, but because He has a compassionate heart for His children. He is perfect in compassion. He is perfect in goodness. Amen po ba? Ba't nahiya ka pa? Perfecto siya. Hindi po ba? Ano pang ikakahiya natin kung ang Diyos ay perfecto sa kabutihan? Wala na tayong kakahiya. Anyway, kahit mahiya ka, wala ka namang maitatago sa Kanya. Di po ba? Di po ba? Nahiya si Adan. Sabi nung ba't ka nagtatago? Ano naman nagtatago siya? Huwag ka mahiya. Alam ko naman. Ngayon, tayo bilang mga anak, wala tayong ikakahiyang lumapit sa Kanya. He knows us. At gusto niya nga, honest tayo sa Kanya. Di po ba? Mas gusto niya yan. Mas gusto niya na tayo ay tapat sa Kanya. Tapat ka sa Diyos, mas lalong magiging tapat siya sa iyo. Now, pangalawang attribute ng Lord in connection with prayer, God is compassionate. Nabanggit natin yan kanina. He's a caring Father. Siya'y Ama na mapag-aluga, mapag-alaga. Diba? Let's look at the comparison. No? Ito, tingnan natin. Between our Father in heaven and the friend in our story. No? Tingnan natin comparison. Okay, yung isa, kaibigang napilitan lang. No? Napilitan lang siya tumulong. Ayaw niya talaga eh. Basahin natin, verse 5. Okay, 11 verse 5. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi, dinilawan ko na yung mga reason, yung mga dahilan na pwedeng sabihin niya hindi pwede. Okay, number 1, ipalagay natin isang hating gabi, may pumunta rito, isang hating gabi, lalabasin niyo ba? Pakialam sa'yo, kapunyat ka, bahala ka dyan sa labas. Isang hating gabi, isa sa inyo nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Maganda sana, kung dumating hating gabi, may dalang lechon.
Kaso hating gabi, nanghihiram. May dahilan. Pangalawang dahilan, okay? Verse 6, dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Pangatlong dahilan, nanghihiram siya, hindi para sa kanya. Nanghihiram siya para sa hindi kakilala nung hinihiraman mo. Mas lalo pang may dahilan na hindi magpahiram. Diba? Verse 7, at ganito man sagot ng kaibigan mo na sa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain, sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Another reason. Hindi lang ako ang istorbohin mo. Pati pamilya ko, istorbohin mo. Diba? Hindi na ako makabangon para bigyan ka ng kahit ano. Verse 8. Can we read together yung verse 8? Sabay-sabay. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kung kayo mo pumilit, no? Sa kaibigan na napipilitan lang, that's a comparison. How much more sa isang Diyos na mapagbigay? Di po ba? Di po ba? Tingnan natin yung bahay noon. Tingnan niyo yung bahay noon. Ganyan ang bahay noon. May isang parte na nakaangat at dyan natutulog ang mga tao. Yung hindi nakaangat, dyan na yan, living room, dyan na rin nagluluto, dyan na yung dining, lahat dyan. Pag mahirap ka, yung hayop mo, dyan mo rin nalalagay, mga tupa, kasi baka nakawin, so ipapasok mo. So, gano'n kahirap magbigay? Ang hirap magbigay. Di ba? Tingnan niya, isa pang uri ng bahay noon. Ayan. At least to, mayroong second floor, doon sila natutulog. Nandun yung hayop, nandun yung luto. Ito yung palikuran ata, at ito yung lutuan. Parang ganyan ang itsura. Di ba? Kahit pa ganyan ang itsura, pag nagluto ka, mausukan yung mga natutulog sa taas. Di ba? Ang hirap magbigay. Mga dahilan para hindi siya pagbigyan. Yung nabanggit ko, ating gabi nagpunta. Di ba? Pangalawa, ang kahilingan ay para sa hindi niya kakilala, kaibigan ng kaibigan. Pangatlo, wala siyang alipin dahil aba siya, kaya siya rin ang magluluto. At ang pagluluto na, hindi ka na pagluluto ngayon. Nagutom si Pastor JP nga. Ayoko ng bread, gusto ko rice. Madali lang yan. Maglagay ka sa rice cooker, lagyan tubig, may luto. Tama? Hindi. Mamasahin mo siya. Matagal na pagmasa bago mo siya maging tinapay. Mahirap. Maraming abalang gagawin. Di ba? Kasunod, maliit ang bahay at mahirap kumilos dahil nakahiga na mga anak at nasa loob din ng ilang alagang hayop. At panghuli, ito yung pinakamahirap. Pakinggan nyo. Mahirap ibigay ang kailangan din nila paggising ng umaga. Ang bawat bahay, ganito, ang bawat bahay, meron na silang arena para sa almusal. Okay? Nakahanda na yung arena nila. Wala namang refrigerator noon . Kaya yung mga ingredient nila for the following morning, they already prepared. At pag hiniram ng iba, ano ibig sabihin nun? Yung pamilya niya, wala magkain kinabukasan. Napakahirap magbigay. Napakahirap pagbigyan. Pero pinagbigyan niya dahil nakulit. Kung itong hesitant, nalalapitan, ba't hindi ka pa lumapit sa Diyos ng pagbigay? Hindi ka bibigyan ng reason na no. Pagkalooban niya, ibibigay niya sa iyo. Diba yung ating pinag-aaralan sa nakaraan? Magbubukas ang Diyos sa mga pintuan na walang sino mang makapagsasara. God is generous. Kung alam mo, He is generous, bakit naman ka pa rin manalangin? Sabi mo sa katabi mo, totoo ba yun? Nagkabag ka pa rin mangingi. Di po ba? Kitahiya ka pa rin mangingi. Kung yun nga hindi nahiya makapal ang face. Sa kaibigan. But hindi sa Diyos. Isa nga pong malakas ng amen, no? Amen. If the friend in the story is hesitant to grant the request of his friend, listen.
the Father in heaven is eager and willing to give the things that we need. Amen po ba? Amen. Sabi nga, siya yung ama na sagana magbigay. Isa napilitan, pero itong isa, ama na sagana magbigay. Verse 9, napakagandang talata. Luke 11:9. Markahan niyo sa Bible niyo. I-post niyo. Isulat niyo. Gawin yung live verse. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen po ba? Ang sabi ni Jesus, humingi kayo, tingnan ko lang kung bigyan kayo. Ganun ba? Humanap kayo, ewan ko kung makatagpo kayo. Ganun ba? Kumatok kayo, ewan ko lang kung magbubuksan kayo. No. There's assurance. Sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga anak na lumalapit sa kanyang ama. Yung kulay dilaw lang, basahin natin. Sige nga. Except yung may underline, sabay-sabay. Humingi kayo, bibigyan. Humanap kayo, makakatagpo. Kumatok kayo, pagbubuksan. sa malakas na amen po. Amen. Walang dahilan para tamarin ka humingi sa kanya. Jesus gave His disciples the assurance that their prayers will be granted because in the first place, they are calling to the one close to them. Diba? Yung unang bahagi, Abba, Father. Hindi lang binanggit sa Tagalog eh. Sa English binanggit yan. Sa original word, original language binanggit yan, Abba. Hindi siya yung parang father lang, kundi Dad. Ano tawag niya ano sila? Tatay. Napakasarap pakinggan niya. Tatay. Diba? Very close. It's intimate Aramaic word for the Father. Diba? Napaka-close. We have no reason not to be persistent in prayer. If the character of our Abba Father in heaven is generous, is compassionate, and is caring. Di po ba? Actually, hindi mo na kailangan maulit. Kaya lang, maglambing ka naman sa Kanya. Maglambing ka sa Lord. Kausapin mo siya. Therefore, our prayer is effective and always answered. Not because we have good attitude in prayer, no? That we are persistent. May sa akala natin, kaya effective yung prayer mo, then very persistent ka. No. But because God, our Abba Father, is compassionate, generous, and caring to His children. Yung effective yung prayer natin hindi dahil tayo. Effective yung prayer natin dahil yung kanyang attribute, dahil yung kanyang katangian. Bilang isang Diyos na compassionate, Diyos na generous, yun? Diyos na mapag-aruga sa kanyang mga anak. Kaya nga, verse 13, kaya nga masasama, marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. No? We're not perfect, but we know how to give good things to our children. How much more? Sabi niya, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. No? Nagbibigay ng Kanyang sarili. Hindi na siya magbibigay ng iba pa. Sarili niya na ibibigay. Kung kaya ibigay ng Diyos yung Kanyang sarili, mas kaya niya ibigay ng ibang bagay. Sabi nga sa Filipino saying, ang anak kayang tiisin ng magulang, ngunit ang magulang ay hindi kailanman kayang tiisin ang kanyang anak. Tama po ba? Iba magulang. Iba magulang sa kanyang anak. What do you think? Will God, our Abba Father, not grant our prayer if we pray like this? Tingnan natin yung turo ni Jesus. Doon din sa verse na yan. Ito, sabi niya, ganito dapat kayo manalangin. Pag lapit kayo sa Ama, ganito dapat, no? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang inyong pangalan, dumating nawa ang inyong kaharian. Ang unang prayer request, may your name be worshipped. Gusto niyo yun. Gusto ng Lord na siya nasasamba. No? Kaya nga, si Brother Mark nagdagalak din, na dumadami ang pagsamba sa City of Hope. Nagbubukas. Yung General Trias, magbubukas na naman sa Cavite City. hindi pa na-establish yung General Trias.
Yung isang kapitan sa jet sa Cavite City, nag-ano na naman na magbukas ng gawain sa kanila. Gusto na Diyos siya. Dumadami ang pagsamba. Pangalawang prayer request niya, may you reign on us. Gusto niya yun. Na nasusunod ang kanyang kalooban sa buhay natin. Kapag nasusunod ang kalooban niya sa buhay natin, ang ibig sabihin, naghahari siya sa atin. Gusto niya, igagrant niya yun. Verse 3, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Pangatlong prayer request, may you provide our needs. Ayaw ng Diyos, nagugutom ang kanyang mga anak. Amen? Hindi niya kalooban. Hindi niya kalooban na magutom ang kanyang mga anak. Verse 4, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso. Pang-apat na kahilingan, may you forgive our sins. Gusto niya yun na tayo nanunumbalik sa Kanya. Pang-limang kahilingan, may you protect us from evil. Gusto niya yun, ingatan niya tayo. Hindi niya ba ibibigay yun? Ibibigay niya yun. Kayo nga masasama, marunong magbigay ng magbuting kaloob sa inyong mga anak, yung kulay dilaw, basahin natin sabay-sabay, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. If our Abba Father can give the Holy Spirit, can give Himself to us, He can also give all the good things that we need. Amen po ba? Amen po ba? Sige tayong lahat ay kabayo. Muli natin awitin yung give thanks. Pasalamat na tayo sa Panginoon sa mga katugunan niya sa ating mga panalangin. Hallelujah! Why? Dahil lumalapit tayo sa ating Ama na pagbigay. Salamat po sa pribilehyo na kami mapabilang sa iyong pamilya. Salamat po, Panginoon, sa biyaya. Sa biyaya lamang. Kaya ang aming mga panalangin ay tinirinig. Panginoon, tulungan mo kami. Laging manalangin na may pasasalamat. Dahil ang aming Ama sa langit, di na mabuti, napakabuti sa amin. At marunong magbigay ng lahat ng mabubuting bagay na kailangan namin. Panginoon, sa pagkakataong ito, we want to pray sa kahilingan ng bawat isa. Nabanggit, hindi nabanggit, tahimik na panalangin sa aming mga puso. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon. Patuloy na dinudulog sa iyo, Panginoon, ang building resort. Continue to bless this place, Lord God, as how this place being used for worship, being used for the gospel. Marami pong salamat. Marami pong salamat.
Tumitingin kami sa hinaharap. Looking forward. Looking, Lord God, dun sa future. May dakilang bagay kang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin. First, Mark, as your instrument, as the person of peace, together with all the workers, together with all the staff, together with all his loved ones. Lord, ihahanda mo sila sa dakilang bagay na inihahanda mo para sa kanila. Salamat, Panginoon, sa iyong pabor. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa tagumpay na ibibigay mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon, na ipagkakatiwala mo sa kanila. Panginoon, salamat po. Meron pa ibang kahilingan na bawat sa amin. Kahilingan sa kagalingan, salamat po sa kagalingan. Kahilingan sa pangangailangan, salamat po. Ikaw na magpupuno ng lahat ng aming pangangailangan. Kahilingan, personal request. Hindi namin ito itatago sa iyo, Panginoon. We surrender all this to your mighty hands. Walang imposible sa iyo. Ngayon pa naman, Lord, we want to claim. We want to claim ang tugon mo sa aming panalangin. Hindi kami mahiyang mamulit sa inyo because you are our Father. You are our Abba Father. Thank you, Lord. At sa oras na ito, igawan mo ang iyong mayamang basbas sa magsasabi. Lagi kami pupuspusin ang iyong kapangyarihan. Ipagkakaloob lahat ng mabubuting bagay na kailangan namin. Sasamahan mo kami, iingatan mo kami, at pagtatagumpayin. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, pagwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lahat ng papuri.